Naniniwala silang magbabago siya habang tumatanda, kaya pinayagan nila ang mausisang prinsesang tumawid ng dagat at mag-aral sa ibang kaharian. Doon, nahanap niya ang tunay na pag-ibig sa isang hamak na mananahi. Napakaganda ng mga damit na gawa ng mananahi at lumalabas ang panloob na kagandahan ng kung sino mang magsuot nito. Kahit nagalit ang mga magulang niya, binitiwan ng prinsesa ang titulo niya, ang kayamanan, ang kaharian, para makasama sa buhay ang mananahi. Oh, mahal kong asawa. Anak na lang ang kulang para makumpleto tayo at maging masaya. Sa kabilang banda, ang mabuting prinsesa, para mapasaya ang mga magulang niya, napilitang magpakasal sa mayaman pero walang puso na Panginoon ng digmaan. Iisa lang ang pangarap ng hari, ng reyna at saka ng Panginoon. Anak mula sa mabuting prinsesa, ang tagapagmana ng kaharian. Sa paglipas ng panahon, hindi na biyayaan na magkaanak ang parehong magkapatid. Sa huli, sa sobrang lungkot, napilitan ng mausisang prinsesa na bumalik sa kaharian para mabigyan, tulad ng kapatid niya, ng pinakamabisang panlunas. Pero sa kabila ng lahat, parang hindi no napagaling ang sumpa sa kanila. Pero isang araw, nalaman ng mausisang prinsesa na nagdadalang tao siya. Buntis na siya. Galit na galit ang Panginoon ng digmaan. Ang asawa niya, ang mabuting prinsesa, ang dapat na nagkaanak, hindi ang mausisa at walang kwentang kapatid niya na iniwan ng kaharian para sa isang hamak na mananahi. Hindi yun patas! Bakit ikaw ang mabibiyayaan ng anak at hindi kami? Baka isa yung milagro. Hindi ka karapat-dapat. Sobrang naawa ang mausisang prinsesa sa kapatid niya. Kaya nakiusap siya sa mananahi na baka may magawa siya para magkaanak din ng mabuting prinsesa at ang Panginoon ng digmaan. Sa pag-aaral ko, may nahanap akong solusyon para sa inyong mag-asawa pero meron yung kapalit. Ibigay mo ang pinakamagaling na kabalyero na magbabantay sa anak ko. Bilang kapalit, ipahihiram ko itong magic amulet para mabigyang buhay ang pangarap mo at makontrol mo ito. Mahika! Ayoko! Nasa kamay mo ang pasya. O balahibo, magkaroon ka ng anyo at bigyang buhay ang hangad namin na magkaanak. At dahil sa inggit, nagdalang tao na rin ang mabuting prinsesa. Pagkalipas ng ilang buwan, parehong nagsilang ng batang lalaki ang magkapatid na prinsesa, kahawig nila ang kanilang mga ina. Di nagtagal matapos maisilang ang anak niya, nagkasakit ang Panginoon ng digmaan. Habang lalo siyang nanghihina, doon na rin siya naniwalang pinagbabayaran niya ang paggamit niya ng mahika. Naging halimaw ang tingin niya sa anak niya. Di nagtagal na uwi sa puot ang takot niya. Halimaw! 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 Hindi yun naintindihan ng batang mula sa himala. Bakit di siya mahal ng ama niya? Felix? At bakit parang kailangan niyang sumunod sa lahat ng utos kahit hindi na talaga yun patas? Upo! Tayo! Lakad! Kuha! At kapag natuwa siya sa kinakainisan ng ama niya, Hindi! isang utos lang ng ama niya sapat na para masaktan ang damdamin niya. Halimaw! 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 Naisip ng bata na may kaugnayan ang buhay niya sa singsing. At makukuha niya lang yun kapag namatay ang kanyang ama. Saka siya magiging malaya. Naintindihan niya ang amulet na nagbigay ng buhay niya ang siya ring babawi ng buhay niya. Kaya pumunta siya sa mananahing naging prinsipe upang nakawin ng hiyas. Pero naging makapangyarihan na ang prinsipe. Kailangan niyang nakawin ng iba pang magical amulet na gusto ng mananahi para meron siyang ipapalit sa kanya.